Tayo po ay muling tumayo at makipagbukas po ng ating mga Bible sa Genesis chapter 50 verses 15 to 21. Genesis 50 verses 15 to 21. Ito po sinasabi. Mula nang mamatay ang kanilang ama, nag-alala na ang mga kapatid ni Jose. Sabi nila, paano kung galit sa atin si Jose at gantihan tayo sa kalupitang ginawa natin sa kanya? Nagpasugo sila kay Jose at ipinasabi ang ganito. Bago namatay ang ating ama, ipinagbilin niya na sabihin ito sa iyo. Nakikiusap ako na patawarin mo muna ang iyong mga kapatid sa ginawa nila sa iyo. Kaya naman ngayon, nagsusumamo kami sa iyo na patawarin mo kaming mga lingkod ng Diyos ng iyong ama. Napaiyak si Jose nang marinig ito. Lumapit lahat sa kanyang mga kapatid at yumuko sa harapan niya. Kami mga alipin mo, wika nila. Ngunit sinabi ni Jose, huwag kayong matakot. Maaari ko bang palitan ng Diyos? Masama nga ang inyong mga ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan. At dahil dooy naligtas ang marami ngayon. Kaya huwag na kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak. Napanatag ang kanilang kalooban sa mga sinabing ito ni Jose. Ayan. Good morning. Kala ko hindi sila uupo eh. Ay, para sabay-sabay tayong mga awit. Na? Hello po sa bawat isa, sa mga kapatid po namin dyan sa Zoom, sa Facebook Live. Good morning po sa inyo at sa mga kapatid ko po dito sa Palmera. Ayan. Wala po tayo sa Pangasinan ngayon ha. Baka sabihin nyo, nasa Pangasinan ako. Wala po. Malamig po ang klima po dito. Kasi may aircon. Ganun pa man, samahan niyo po ulit manalangin. At tayo pong lahat ay lumapit po sa presensya po ng ating Panginoon. Salamat, Panginoon, sa oras pong ito na muli niyo po kaming binigyan ng pagkakataong makapakinig po ng inyo pong mga salita. Samahan niyo po ang inyo pong lingkod. Tanging ang inyo pong mga salita lamang, Panginoon, ang maibahagi, Panginoon. At anumang bagay na hindi po sa inyo, Lord God, ay patuloy niyo po itong tanggalin, Panginoon, sa aking pong mga bibig. At tanging kayo lamang po ang mag-glorify sa oras pong ito. Ihanda niyo din po ang puso ng bawat isa, maging ang puso ng inyo pong lingkod, upang maluwag at matanggap po namin ang inyo pong mga salita. Salamat po sa inyo, pinupuri namin kayo, dinadakila sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ayan. So, yung ating pong... Yes. Ayan. Kala ko naka-AI na ako eh. Sumasagot. So, bago po tayo magsimula, no? May gusto muna po akong pakitang picture po sa inyo for the sake of introduction. And I want to know your reaction. So, pwede bang pakita natin yung unang picture, kapatid? Ayan. So, pag nakikita nyo po yung picture na to, nakikita nyo po ba sa mga nasa likod? Ano pong nakikita nyo? In reality, pag kayo po ay nagko-commute or bumabiyahe, ano po yung picture na nakikita nyo, mga kapatid ko sa Palmera? Ha? Traffic, no? Ano pa? Reality. Yung maayos na kalsada sinisira. Di ba? Napansin nyo ba yung may nakasulat dyan, caution, may not work? Does it change your mind pagka nakita nyo po yung picture na yan kasi may nakita kayong caution, may not work? Meron ba kayo nakikita na nagbago sa picture? O yung dun sa reaction nyo kanina, ganun pa rin ba yung reaction nyo nung nakita nyo yung caution, may not work? May nagbago ba? Parang wala eh, no? Wala pa rin nagbago. Parang normal lang na nakikita natin yan. Doesn't help, no? Actually, nung pinakita ko nga yung picture, ang una nyo nakita yung construction, hindi yung signage eh, no? Bagamat nasa harapan siya. So, pa-show po ako ng pangalawang picture. Yan. Ano po yung nakikita nyo ngayon? Ano yung nakikita nyo? Dun sa picture. Binagyo. Okay? Tapos may bagong signage na dyan nakasulat, have faith, God at work. To us Christian, does it change your mind or does it change your perspective nung nakita nyo po yung God at work?
Does it change? Meron no? There's hope. No? Habang pinapakita, nasa biyahe, pinakita ko muna to kay Bunso para makita ko kung pare-parehas ba tayo ng reaction. No? To us Christians, kasi hindi ko po masasabing lahat. No? Hindi ko rin po masasabi na dun sa mga nakakita ng ganitong signage na may hope silang nakita. Hindi ko naman po hawak yung damdamin ng bawat isa. But for us na iintindihan po natin ang kapangyarihan po ng Diyos, there's hope pag may nakita po tayong God is at work. No? Bakit ko po ito binabanggit? Dahil po ang pag-uusapan po natin ngayon sa araw pong ito ay pinamagatan ko pong God is at work. No? Living, ang ating pong tema, living in God's will. Genesis chapter 50, 15 hanggang 21. Kung titignan po natin, ito na po kasi yung last part ng Genesis, chapter 50. At ito po yung finale po sa buhay po ni Joseph. Pero bago po natin tignan po itong crescendo po ng story po ni Joseph. No? Bago po natin tignan po yung last part ng buhay po ni Joseph, gusto ko po munang ikwento po sa inyo sandali. Alam ko pong familiar na po kayo sa buhay ni Joseph. No? Bata pa lang tayo, Sunday school pa lang, pinag-aaralan na yan. But for some, para lang po magkaroon po tayo ng idea, dapat maghahanap ako ng animated film. Kaso lahat ng nakita kong animated film, ang pinaka-kompletong nakita ko, nasa 15 minutes. Medyo matagal na yata parang hindi na ako mag-share ng Word of God. Nag-movie watching na lang tayo. No? Kaya, ang ginawa ko po, sabi ko, nagdesisyon ako na ibubuod ko na lang po hanggang umabot po tayo dito sa chapter 50. No? Ang haba po kasi talaga ng chapters ng kwento po ni Joseph. No? At least, nasa 1/4 po nung Genesis ay kay Joseph po nakatuon. No? So, kwento ko lang po yung sandali, yung buod. Si Joseph po ay anak ni Jacob. Okay? Na ang kanya pong nanay ay si Raquel. No? Alam po natin yan. At meron po siyang mga kapatid. No? Si Joseph po ay paboritong anak ni Jacob. Kaya, madalas, no, naiinggit po sa kanya yung mga kapatid niya. Naiinggit. Hindi lamang po yun, madalas din po kasing managinip ito pong si Joseph. At sa mga panaginip niya, lagi na lang ang eksplanasyon sa paningin ng kanya pong mga kapatid ay, anong sinasabi mo? Luluhod kami sa'yo? Kasi yung una niyang panaginip, mga trigo, yung trigo ng mga kapatid niya, lumuhod dun sa trigo ni Joseph. Tapos yung sumunod, yung mga bituin at araw, lumuhod sa kanya. So parang ini-explain ngayon, ini-interpret ngayon ng mga kapatid niya, ano ang sinasabi mo, luluhod kami sa'yo? Kaya ganun na lang yung inis nila kay Joseph. Kaya ang ginawa po nila, pinagtangkaan po nilang patayin itong si Joseph. Si Ruben, ang sabi niya, hindi, tapon na lang natin sa balon kaysa patayin natin. Okay? At may nag-suggest din po, hindi ko sure kung si Judah, nakalimutan ko po, at sinabi po, hindi, wag, ibenta na lang natin si Joseph. At ganun na nga po nangyari, binenta po nila si Joseph, at naging alipin po si Joseph ni Potiphar. At dahil po sinasamahan ng Diyos itong si Joseph, okay, naging maganda po yung kanya pong pagtatrabaho po doon po sa bahay po ni Potiphar. Si Potiphar po ay sundalo po ng parao. Okay? Dahil sinasamahan po itong si Joseph ng Diyos, lahat po ng kanya pong ginagawa ay nagtatagumpay. Maayos yung kanya pong mga nililinis, yung kanya pong pinagkakatiwala sa kanya, nagiging matagumpay. Gumaganda yung pamumuhay ng kanya pong amo na si Potiphar. Kaya po, tuwang-tuwa sa kanya si Potiphar. Kaso lang, nagnais sa kanya yung asawa ni Potiphar. Naghanap na nakitaan siya na pogi nito ni Joseph no? So ang ginawa po niya, no, na kumbaga naakit nga po siya kay Joseph, no? At nung inaakit niya na po ito si Joseph, ang ginawa po ni Joseph, tumakbo. Sa inis po ng asawa ni Potiphar, ginawa niya po ng kwento itong si Joseph, no? At nung ginawa niya po ng kwento, naniwala naman si Potiphar. Guys, shortcut na lang to. Pagka may mga namimiss akong mga details, basahin niyo na lang dun sa pinaka-chapters po kung saan matatagpuan po natin yung story ni Joseph. No, alam kong alam niyo na to. At ano pong ginawa sa kanya ni Potiphar? Pinakulong. Tama?
At doon sa kulungan, another problem na naman, naging slave siya, ngayon naman pinakulong siya. No, sa kulungan naman po, no, nagkaroon siya doon ng mga cellmate na prison mate na nanaginip at inexplain niya po yung mga panaginip na to at nagkatotoo. Okay? At nung pagpunta, yung isa po namatay, yung isa naging cupbearer po ng Farao. At sinabi niya po dun sa naging cupbearer, pagka nasa tabi ka na ng Farao, huwag mo kong kalimutan. Ha? At ganun nga po yung nangyari. Nanaginip po si Potiphar, nanaginip po si Farao, at hindi po ma-explain to ng mga matatalino po dun sa Ehipto, naalala nung cupbearer si Joseph. At pagkatapos po noon, pinapunta po si Joseph sa Egypt at pina-explain yung panaginip ng Parao. Sinabi niya po doon na magkakaroon ng kasaganahan at tagutom. Nakitaan po ng wisdom ng Parao si Joseph. Kaya ang ginawa po nung Parao, ginawa po siyang pinakamataas bukod sa Parao. Siya po yung nag-isip kung ano yung mga plano, ano yung mga gagawin, so on and so forth. At dumating nga po yung tagutom. Okay? Nung dumating ang tagutom, yung mga nakapaligid na bayan po sa Egypt, bansa, ay bumili ng mga trigo sa Ehipto. At isa po doon yung bayan po ng kanya pong ama, na si Jacob. Kaya inutusan po ng mga ng tatay nila itong mga kapatid na pumunta sa Egypt. Pinaiwan si Benjamin, no? Pinaiwan. Okay? So nung pumunta itong mga kapatid para pumunta para bumili, no? ng trigo sa Ehipto, namukaan po ni Joseph yung kanya pong mga kapatid. Kung makakapunta ako sa Back to the Future, ito yung mga isang part na gusto ko. No, alam niyo yung Superbook? Ito yung gusto kong mapanood. Ito yung mga moment sa Bible eh. Nung nakita po ni Joseph itong mga kapatid niya, may mga nangyari pa, may mga testing pa, pinabalik, pinasama yung kapatid, kinulong yung kapatid. Pero itong moment na kinukwento ko sa inyo, ito yung moment na umamin si Joseph na siya yung kapatid. No? Ito yung mga kapatid niya nasa harapan, pinaalis niya muna yung mga assistant na Egyptians, kasi lumuluhan na tong si Joseph, may pagkaiyakin din to si Joseph eh, no? At sinabi niya dun sa mga kapatid niya, mga kapatid, nagtataka yung mga kapatid niya kasi bakit kaya pinaalis yung mga assistant eh. Tapos bakit kaya umiiyak? Tapos sinabi niya, ako yung pinagbili niyong kapatid. Nanahimik daw sila eh. Sabi, yari. Tapos sabi pa ni Joseph, lapit kayo. Lalapit pa sila, no? Tapos sabi ni Joseph, mga kapatid ko, ako ang inyong kapatid na pinagbili at binenta. Tapos, dapaan talaga yung mga kapatid. Sa takot din siguro eh, no? Tapos sinabi niya, huwag kayong mangamba, no? At sinadya ng Panginoon na mauna ako sa inyo, no? Sinadya ng Panginoon na mauna ako sa inyo yung mga ginawa niyo sa akin. Sinadya yun, nangyari yun para maganap yung kagustuhan ng Diyos para po maligtas yung bayan ng Israel. Okay? So 5 chapters later, ito na po yung pag-uusapan natin, Genesis chapter 50, verse 15-21, no? Tandaan niyo po yung last part na yun bago ko po ibigay ito, ha? Dito po sa chapter 50, para pong nagkaroon po ng pag-uulit, no? Pero this time, wala na po yung kanila pong tatay. No? Basahin ko lang po, Genesis chapter 50, 15-17 muna. Mula nang mamatay ang kanilang ama, nag-alala ang mga kapatid ni Jose. Sabi nila, paano kung galit pa sa atin si Jose at gantihan tayo sa kalupitang ginawa natin sa kanya? Nagpasugo sila kay Jose at ipinasabi ang ganito, bago namatay ang ating ama, ipinagbilin niya na sabihin ito sa iyo. Nakikiusap ako na patawarin mo na ang iyong mga kapatid sa ginawa nila sa iyo. Kaya naman ngayon, nagsusumamo kami sa iyo na patawarin mo kaming mga lingkod ng Diyos na iyong ama. Napaiyak si Jose sa mga narinig nito. Ito po yung part na kung saan nag-aalala na po yung kanya pong mga kapatid. Kasi iniisip nila na baka kaya lang sila
pinapatawad or binibigyan ng mercy ni Joseph dahil sa kanilang ama. Okay? So meron silang mga, kumbaga parang sa panahon natin, advance mag-isip, no? Na baka galit pa sa atin tong si Jose. Baka gantihan tayo kasi wala na yung tatay natin eh, no? Sunod po natin, verse 18. Lumapit lahat ang kanyang mga kapatid at yumuko sa harapan niya. Kami mga alipin mo, wika nila. Ngunit sinabi ni Jose, huwag kayong matakot. Maaari ko bang palitan ang Diyos? Sa English, am I in a place of God? Sabing ganon. Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil dooy naligtas ang marami ngayon. Kaya wag na kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak na panatag ang kanilang mga kalooban sa mga sinabing ito ni Jose. Kung titignan po natin, ano po yung nararamdaman ng kanila pong mga kapatid? Ano yung nararamdaman? One word. Fear. Tatatakot sila. Alam niyo po ba, ang fear is a natural emotion, no? Na nararamdaman po ng bawat isa. Hindi po masama ang matakot. Hindi po masama. Binigyan po tayo ng emotion na gano'n ng Lord para po una, yung tinatawag na healthy fear. Sino po sa inyo dito ang hindi takot malaglag sa mataas na building? Diba? It is normal na matakot tayo to protect ourselves, no? Para isipin, ay hindi ako tatalon dyan, mamamatay ako. You have that healthy fear na protektahan yung sarili mo when there's danger. It is healthy na matakot tayong mapaso, no? Para hindi natin hawakan yung apoy. That's healthy. Ano po yung unhealthy fear na nararamdaman po ng kanila pong mga kapatid? Ito pong unhealthy fear na ito, this is an excessive fear that prevents us from living fully or trusting in God's plan. It can manifest anxiety, worry, and it will result some sin. Ito po yung takot na kung saan, ito nga po yung sinasabi ko, hindi pa nagaganap or ito po yung sin na nawawalan ka ng tiwala sa Diyos. Halimbawa, kapatid, bakit parang takot na takot ka? Kasi kapatid, wala akong pambayad ng kuryente. Bakit? Kailan ka ba magbabayad ng next month? Next month pa naman. Ba't ngayon palang natatakot ka na? Pwede ka pa magtrabaho, pwede ka pang gumawa ng paraan kasi hindi ka na makatulog kasi may babayaran kang mga babayarin sa tubig, sa kuryente. Ito yung mga kind of fear na malayo pa lang, kinakatakutan mo na. Ito yung mga kind of fear na parang hindi ka mapanatag. Ito yung hindi ka makatulog sa gabi, no? At yung isang fear po is yung tinatawag na reverent fear. Ito pong fear po na ito, it is a deep respect or awe for God that leads to humility, obedience, trust, and this kind of fear draw us closer to God. Okay? Rather than pushing us away. Ito po yung kind na takot na, Lord, alam ko, Panginoon, na Diyos ka at alam ko na natatakot po ako sa kaya mong gawin, no? Kaya mo akong disiplinahin. So instead of drawing you out from God, lalo ka pang lumalapit sa Kanya, nakikita mo na ikaw ay mababa, Diyos siya, holy siya. So ito yung kind ng fear na biblical, no? Na maganda. Okay? The question is, what are you afraid of? Dapat alam po natin yan kung saan po tayo natatakot, mga kapatid. So para ma-assess po natin. Question ko, ito hindi ito yung question na takot ako sa daga, takot ako sa ipis. Hindi ito yun, ha? Ang tinatanong kong kind of fear, saan po kayong talagang pag sinabing ito, pagka mangyayari ito, parang di ko alam yung gagawin ko, parang natatakot ako, no? Na ito yung mga kind of fear na kailangan ko si Lord, no? Kasi pag ganyan yung mindset natin, pag nakakaranas tayo ng fear, it shows, no, na humility na hindi natin kayang pagtagumpayan to kung wala ang Lord, no? The question is, what are you afraid of? Balik po tayo dun sa ating pong topic, sa Genesis chapter 50, verse 15. Ano ang kinakatakutan ng kanya pong mga kapatid? Natatakot sila sa kung ano ang kayang gawin ni Joseph sa kanila. The fear of men.
The fear, na una, paano kung galit pa si Jose sa atin? Pangalawang kinakatakutan nila, paano kung gantihan tayo ni Joseph? First and foremost, ano bang ginawa nila kay Joseph sa simula pa lang nung kinuwento ko sa inyo? Galit ba sila kay Joseph? Inis ba sila kay Joseph? Di ba? Kadalasan, alam nyo, check natin yung mga sarili natin. Lalo na when we communicate or when we look at to other person. No? Parang inis sa akin yung kapatid ko na yun. Parang inis siya sa akin. Bago mo tanungin kung inis ba sa sayo, tanungin mo muna yung sarili mo, inis ka ba sa kanya? Kasi baka kaya naaapektuhan yung pagtingin mo sa kanya. Kasi, first and foremost, yun din yung pagtingin mo sa kanya. Bakit kaya pag ganyan, hindi niya ako pinapansin? Tanungin mo, pinapansin mo ba siya pag siya yung dumadaan sa harapan mo? Baka hindi mo rin kasi pinapansin. No? Ano pa yung isa? Fear that Joseph will punish them. Ano bang ginawa nila kay Joseph sa umpisa? Nung naiinggit sila. Ano ginawa nila? Di ba tinapon nila sa balon? Binenta nila? Nakita nyo? Kaya nung sila na po yung nandun sa sitwasyon na gano'n, nabaliktad na, hindi na sila yung mas mataas kasi doon sila na yung, sila yung mga kapatid, mas malalaki, mas malalakas, bunso itong si Joseph eh. This time nabaliktad, si Joseph na yung nasa magandang katatayuan, siya na yung may kapangyarihan. Natatakot sila na gawin sa kanila yung ginawa nila kay Joseph. Fear. And sometimes, that fear lead us out of the will of God. Sabi po doon sa Proverbs 29:25, the fear of men will prove to be a snare. Ano yung snare? Alam niyo yung snare? Akala ko tong snare, batingaw, yung sa drums. Di ba? At saka yung may part sa drums na snare eh. So sabi ko, ba't kaya ganun? So kailangan ko pa mag-research. Nakikita niyo yung mga picture sa gilid? Ano yung nakikita niyo yung picture sa gilid? Mga ano yan? Mga traps. Yung mga pang sa hayop, yung pag may dumaan, biglang may tali na ganun. Yun. Yung pala yung snare. So the fear of man will prove to be a snare, a trap, no? But whoever trusts in the Lord is kept safe. This is a contrast, no? The fear of man and trust in the Lord. Okay? This is the contrast between Joseph and his brother. Ano yung fear of man? Ito po yung katatayuan ngayon ng mga kapatid ni Joseph na kung saan sila ay trap doon sa sitwasyon na hindi nila nakikita kung ano yung tunay na damdamin ng kapatid nila. Kasi ang nakafocus sila doon sa kayang negative thing na kayang gawin ng kapatid nila sa kanila. Instead, doon 5 chapters before that, pinatawad na sila at pinakita sa kanila ng kanilang kapatid na mahal sila ni Joseph at hindi sila pinarusahan. But after that, 5 chapters, nung namatay yung tatay nila, ganun pa rin yung pagtingin nila kay Joseph. Kaya nung umiiyak po si Joseph, hindi siya umiiyak dahil, mga kapatid ko, pinahirapan kasi ako kaya umiiyak ng ganito. Hindi ganun. Kaya umiiyak si Joseph, kung mapapansin natin, dahil nakikita niya na takot pa rin sa kanya yung kanya pong mga kapatid. Okay? But whoever trusts in the Lord is kept safe. Kapatid, ito pong sitwasyon po ni Joseph, hindi po ito yung posisyon lamang na kung saan nasa maganda na siyang katatayuan. Tandaan po natin, nakikita na lang kasi natin yung big picture yung conclusion, yung nangyari kay Joseph. Nakalimutan na natin lahat yung nangyari sa kanya. Tandaan natin, 40 years po bago po mangyari po itong maayos na kalalagayan ni Joseph. No? But before that, may mga paghihirap po siyang dinaanan. At doon po sa paghihirap na dinaanan niya, nandyan pa rin po yung trust in the Lord. Hindi po yun nawala. Nung siya po ay naging alipin, alam niya na may plano ang Diyos sa kanya. Nung siya po ay nasa kulungan, alam niyang may plano ang Diyos sa kanya. Hindi lang ito trust in the Lord na sa times na nasa maganda siyang katatayuan. Same goes with us. No? Madali lang magtiwala sa Diyos pag magandang katatayuan natin. No? Pag wala tayong problema, pagka masaya tayo, okay lang, mag-trust in the Lord. No? Pero paano pag nandun na tayo sa panahon na tayo nahihirapan, tayo nape-persecute, tayo ay naaapi, tayo ay napapagalitan, tayo ay nahihirapan, naghihirap sa buhay, financially, physically, emotionally, nandyan pa rin ba po tayo sa trust in the Lord? And He will kept us safe? Ganun pa rin po ba?
The question is, how does, no, yung pagmamahal, yung forgiveness, come to somebody mistreated like Joseph? Sa tingin ninyo, ano kaya ang sikreto ni Joseph? Bakit sa panahon na siya po ay na-mistreat, no? Kadalasan kasi sa tao, alam nyo, kahit na nasa maganda ka ng katatayuan, minsan hindi lahat, hindi pa rin nawawala yung parang gusto mong gumante or hindi mo pa rin mapatawad yung isang tao. Kilala nyo si Yulo? Hindi Yolo, Yulo. No? Milyonaryo na yun. No? Hindi ko naman alam yung buhay nila, but just to set an example, no? Bakit hindi niya pa rin mapatawad yung mga magulang niya? Hindi ko alam kung anong naginawa ng magulang niya or what, kung tama o mali. But just the scenario na isang naging milyonaryo, matagumpay, nanalo sa Olympics, tapos yung mga magulang niya sabihin na natin talagang nagkamali, no? Sabihin na natin talagang may ginawang mali. Bakit hindi niya kayang patawarin yung mga magulang niya? Ano kayang kulang sa kanya? Hello? Na meron kay Joseph. Na kaya niyang patawarin yung kapatid niya sa kabila na siya ibinenta, pagtangkaang patayin. Di ba? Bakit kaya nung nakita niya, madali niyang napatawad, sincerely. Hindi niya ginantihan. Bakit kaya? Ano kayang sikreto ni Joseph? Sa tingin ninyo? Alam niyo kung ano? Tiwala sa Diyos. Joseph trusted God because he know God is at work sa buhay niya. Alam niyang may plano ang Diyos sa kanya. Okay? Faith that give Joseph a positive outlook in his life. Okay? Decisions that glorify God. Trust and obeying God's will. Alam nyo, hinighlight ko po dyan yung God's will. Actually, yan po yung parang pinaka importante po, isa na dapat po nating maintindihan. And I already asked din si nanay, no? And I know kasi na importante po ito. Kaya pinagpaalam ko rin po sa kanya kung tama po ba. And ayun nga po, napaka-importante po kasi ng God's will. Para nang sa ganon, sa buhay po natin, magiging maingat po tayo sa pagsunod sa Diyos. Para maiiwasan na po natin yung pagka umulan, hindi ako tutuloy God's will. Pagka nangangarap tayo ng gustong maging boyfriend, hindi tayo titingin sa kung sino yung dumaan dyan sa... Halimbawa, si Ate Jonah. Ito, biglaan lang to, Ate Jonah. Wala ka naman dyan eh. Ano naman, di ka naman nakikinig eh. Hindi, joke lang. joke lang. Halimbawa, si Ate Jonah, sabi niya, Lord, sino ba dapat ang mapapangasawa ko sa church na to? May specific, kailangan sa church na to kasi Lord, dapat Christian. Yan. Tapos, Lord, ganito na lang. Kung sinong unang papasok sa pinto na matangkad, ay, maraming matatangkad dito. Ayan. Tapos, pag matangkad, tapos medyo maputi, medyo may maka-cancel na dito, may cancel, X na. Tapos, kailangan photographer. Ayan. Tapos, pogi. Hindi na. Joke lang. So, parang pagka pumasok yun God's will. Di ba? May iwasan na nating mag-isip ng mga gano'n na hintay, kailangan may mabasa sa paligid para God's will, mga gano'n. Miraculous sign. So, may iwasan na, Lord, ano po bang kalooban mo? So, that's the important of knowing God's will. May iwasan na po natin, tama ba? Ito ba? Ganito pa? Kasi God already give us some, of His will for us to understand. Hindi ko po masasabing lahat, no? Kasi may mga bagay pa po na hindi pa po nare-reveal. At kung ma-share ko po yun sa inyo, baka ako po yung ika-4 na persona. No? Hindi po. No? Kasi may mga hindi pa po nagaganap na di ba? May mga hindi pa tayo alam. Bagamat meron na tayong mga hint, walang makakapagsabi sa atin na yung plano po ng Lord na mangyari, katulad yung kanyang pagbabalik, hindi natin alam kung kailan yung eksakto. No? Kapag may nagsabi ng eksaktong araw sa inyo, ano yun? Bulaan yun. Ganon. Wala sa Biblia yan. No? Binigyan lang tayong mga sign. Pero, yan, pag-aralan natin. Number 1, that we should understanding God's will. Meron pong 3. Okay?
Okay? Pero bago yun, naniniwala po ba kayo na yung will po ng Diyos, yun yung pinaka-the best na plano po na mangyayari po sa ating Christian? Do you believe? Na? So, we all agree na yung plano na yun, bagamat minsan hindi natin nakikita na maganda sa surface, pero yun yung pinaka-the best na plano ng Diyos. Wala nang iba. Okay? Number 1, God, sovereign will. Number 2, God's moral will. At pangatlo po, God's permissive will. Okay? Isa-isahin po natin. Yung God's sovereign will po, ito po yung will po ng Diyos na kahit po anong gawin natin or ng tao or ng panahon, ng sitwasyon, hindi po kayang baguhin. Walang ambag, walang epekto ang tao, no? Sabi po dito, this refers to God's ultimate plan and purpose which cannot be hindered by a person, situation, good or evil. Okay? At kung ano po yung dinikri po ng Diyos, yun po yung mangyayari. Ano po yung sinulat niya, ano po yung pangako niya, mangyayari yun. It is absolute and always come to pass. Sabi po sa Isaiah, Tagalog, maganda to. Isaiah 46 verse 10. Sige nga ate, ano nakasulat naman dyan? Ate tuloy. Pabasa nga sa. Sa simula pa, nakikita ba malabo? Sa simula pa, itinakda ko na, at wait lang, sorry. Labo Sa eh, no? simula pa itinakda ko na, at aking inahayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko, at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Ayun no. Gagawin niya lahat ang gusto niyang gawin. Magaganap yun. Walang makakapigil. This is the sovereign will of God. Okay? Wala tayong ambag. Wala tayong magagawa, good or evil. No? Ano-ano po itong mga alam niyo pong sovereign will po ng Diyos? Creation. Walang ambag ang tao dun. Kahit unggoy, walang nagawa. No? Hindi tayo galing sa unggoy. No? Ito po ay plano po ng Diyos sa simula pa lang. Wala pong makakapagbago nito. Ano pa? Yung pagliligtas niya sa bayan ng Israel. No? Kahit na anong gawin ng mga Israel, plano niya talagang iligtas yun. Bakit? Kasi sa lahi pong yung manggagaling sino? Ang tagapagligtas, si Jesus. Which is kasama po sa plano niya. Planado niya na eh. Sabi nga ni Nay, nagkukwentuhan kami. Anong tawag doon? Blueprint. Tapos na. Planado na. Hindi na po pwedeng baguhin yun. Okay? Salvation. Yung pagkamatay po ng Panginoong Hesukristo, kahit pigilan siya ni Satanas, kung anong pangtutokso sa kanya, kahit mismo si Pedro, sinabihan niya pa si Pedro, lumayas ka nga sa tabi ko. No? Paraphrase. No? Hindi po kayang pigilan ng tao, ng sitwasyon. No? Yung kanya pong pagkabuhay, hindi po kayang pigilan ng bato kahit itago pa ng mga pariseyo na yung kwento na siya ay nabuhay, maraming nakakita. No? Maraming proof na siya ay nabuhay na muli. O yun, mga hindi kayang pigilan ng sino man yun. Mga, yung pinili niyang maligtas. No? Election, pinili na po, pinlano na po ng Diyos. Hindi po natin kayang ambagan or gawan ng paraan. Tanging ang Diyos lang. So yung po, ang dami po mga sovereign will po ng Diyos na dapat po nating maintindihan upang para, katulad po ni Joseph, magtiwala po tayo sa Kanya. Na sa kahit na anong sitwasyon, alam natin na we are in God's sovereign will. Kasama tayo sa plano ng Diyos. No? Pangalawa po, God's moral will. Ito pong moral will, mga kapatid, ito po yung mga decree ng Diyos na gusto niya pong gawin natin. Ang isa pa mong tawag dito, prescriptive will. Ito po yung mga bagay na nais po ng Diyos na gawin po natin. Huwag tayong sumamba sa Diyos-Diyosan, siya lang ang ituring nating Diyos, no? Huwag po tayong magsinungaling. Katulad po ng mga ginawa ng mga kapatid ni na Joseph, no? Na meron pong ayaw po ng Lord na mainggit sila. Ayaw po ng Lord. Hindi po kagustuhan ng Lord na mainggit sila. Hindi po kagustuhan ng Lord na pagtangkaan nilang patayin si Joseph. Hindi po. Ayaw ng Lord yun. Ayaw niya yun. Wala sa bukabularyo niya na gumawa tayo ng masama. Kaso lang, because of our human will, our free will, nagagawa natin yung mga bagay na ayaw ng Diyos.
Okay? Sino po sa inyo dito ang hindi nagsisinungaling? Wala. Pag meron, sabihin ko sinungaling. No? Wala po siguro, no? Na hindi nakakapagsinungaling dito. Pero ayaw ng Diyos na nagsisinungaling. Di ba? Pero bakit natin nagagawa? Simply because of our human free will. Pero tandaan natin, kapatid, ayaw ng Diyos na may ginagawa tayo na against sa kagustuhan niya. Kaya lahat po ng ito may mga consequences. Okay? Ano yung mga consequences na yon? Okay? I-detail natin para mas maintindihan po ninyo, ha? Hiniwalay ko po ito from the perspective of believers and unbelievers, to the elect and to the person na hindi po pinili po ng Diyos. Okay? Number 1 po, earthly consequences. Ito po yung mga consequences na dito po sa lupa, pag may ginawa kang mali, okay? Ayaw po ng Diyos yun na magnakaw, magsinungaling. In earthly consequences, ano pa nangyayari? Minsan nakukulong, minsan napapagalitan ng magulang, napaparusahan, okay? Nagkakaroon ng disciplinary action, okay? Ito po yung mga earthly consequences, okay? Both believers and unbelievers experience this, no? Na-experience, no? Mamaya, mas i-explain ko pa yung sa part ng unbelievers. Guilt and shame. Ito pong guilt and shame, ito po yung nararanasan po ng mga kapatid ni Joseph. At ito po yung pinakamahirap na disiplina. Maging ang Diyos, ginagamit po ito ng banal na Espiritu para turuan yung mga pinili niya na madisiplina. Ito pong guilt and shame na ito po yung pinakamahirap na disiplina. Kahit natutulog ka na bit-bit mo to, hindi ka patutulugin. Kahit saan ka magpunta kasama mo, pag naramdaman mo tong guilt na to, sabi nga po sa Psalm, sabi ni David, kasi alam naman natin si David, may mga pagkakamali din eh. My guilt has overwhelmed me like a burden too heavy to bear. Hindi niya na kayang bitbitin sa bigat. Alam niyo naman yung mga ginawa ni David, di ba? Matitindi yung ginawa ni... Kaya ginamit ito ng Panginoon para matuto siyang sumuko sa Diyos, humingi ng kapatawaran. At ginagamit po ito sa ating mga Christian. Okay? Discipline from God. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo niya ang tinuturing niyang anak. Ito sa mga Christians, no? Tandaan natin, hindi tayo excuse na, ay, ligtas naman ako eh. Kahit na madisobey ko tong moral will na to, alam kong babaguhin ako ng Diyos. Totoo yun. Babaguhin ka talaga ng Diyos, ng Holy Spirit, kasi meron tayong sanctification eh. 'Di ba? Pero kasama sa pagbabago sa iyo ng Diyos, yung disiplina. Kasi kung tunay kang anak, didisiplinahin ka ng Diyos. At yun ang masakit. Ngayon, bakit mahalaga na we should know the moral will of God? Bakit? Para pag may ginagawa tayong desisyon, alam na natin na kagustuhan ba to ng Lord na magsinungaling ako? Halimbawa, gipit na gipit ka na. May nakita kang wallet, may mga ID. Tapon mo yung ID, kunin mo yung wallet. Ganon. Parang isip mo, will ba ng Lord na mapulot ko tong wallet na to na may mga pera? As tinapon mo yung mga ID. Di ba? Parang niloloko mo lang yung sarili mo na alam mo naman yung sagot dun sa tanong mo. Simply because there's a Holy Spirit will tell you, mali yan. Hindi yan gusto ng Lord. But sometimes, because of a certain circumstances, na nadadala tayo ng fear of something na ayaw natin mangyari, nagko-compromise tayo. I want to give you an example, mga kapatid, just to elaborate this from my personal testimony. No? Nag-apply po ako ng business permit kasi kailangan ko po magkaroon ng resibo para sa government. Kasi sa government, bawal yung walang resibo eh. 'Di ba? So, may client kami na kailangan ng resibo. So, we've decided na pumunta sa City Hall para magpa-permit. No? Okay na sana yung barangay permit eh. Approved naman eh. Kaso lang, from dun sa business ko, but unfortunately, kailangan ko nun for a certain job. So, punta ako doon. Pagpunta ko ng City Hall, okay naman sana until yung inuupahan ko pala, wala palang permit para mag-operate na magpaupa. So, ang problema ko ngayon, hindi mauaprobahan yung hiningi. Yun lang ang problema. Sabi niya, sir, hindi namin pwede aprobahan tong permit mo kasi,
walang permit yung inuupahan mo, kailangan ko, may inuupahan ako as na magbi-business ka doon. Sabi ko, ay, ganun. Pero sir, meron tayong easy way. Ganun. Di ba? Alam niyo naman yan. Sabi ko, syempre, si Kuya Ron nangangailangan din Malaking halaga no? So, sabi, sir, paano ba? So, alam naman ni Kuya, no? So, in short, alam niyo na, may lagay. So, in short, naglagay si Kuya. Mahabang panahon, hindi naman instant Hindi naman instant. So, sa BIR, okay na. Lusot na, walang lagay-lagay doon. Tapos, okay na. Dumating ang mahabang panahon, mukhang wala namang disiplina, mayahay, no? Nakalusot sa Lord, no? Tapos, dumating yung pandemic. Ito na, dumating na yung pandemic. Ano nangyari sa business? Wala. No? Hindi pa yun yung problema. Hindi pa yun. Ang problema ko, dahil walang kita, kailangan ko mag-close ng business. At doon lumabas lahat ng problema. Ang tagal ng panahon na yun. Years. Yung kinita ko nakakarampot, halos tinriple yung kailangan naming bayaran para lang ma-close yun. At kung iisipin mo, kung pwede ko lang balikan, sana hindi ko na pinilit. Mas kumita pa ako. Pero kailangan no? Kailangan Anong natutunan ko doon, mga kapatid? Minsan, pag nakikita na natin na hinahadlangan ng pagkakataon yung mga bagay, wag na tayong mag-commit wag na tayong mag-compromise, no? Wag na tayong mag-compromise. Pag mali, mali talaga. Wag na nating ipilit kasi lalo pa nating kakapahamak. Kasi tandaan natin, we already have this guide, moral will. Alam na po natin kung ano po, kaya nga po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, nakikinig every Sunday, na tayo po ay binigyan ng utos na tayo mag-commit, magkaroon ng fellowship every Sunday. No? Pero may mga times na darating yung tinatamad ako ganon. So, dapat meron na tayong sensitivity na parang, hindi, malito, kailangan ko sumunod. Kasi tandaan natin, laging may consequences. At ito po yung consequences na hindi po mararanasan ng mga believers. Separation from God. Ito po, sa unbelievers na lamang po ito. Sabi po sa Isaiah 59 verse 2, "But your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden His face from you so that He will not hear." Bakit ko po kailangang ipag-separate itong dalawa? Kasi tandaan po natin, may mga nagsasabi na, bakit si ganito ang samang tao, pero ang ganda ng buhay, hindi nahihirapan, no? Parang hindi dinidisiplina ng Panginoon. Tandaan po natin, nasa huli, ultimate, yung kaparusahan. Mas gusto nyo ba yon? O mas gusto nyo na yung dinidisiplina tayo ng Diyos pagka tayo yung nagkakamali? Kasi mahal niya tayo at ayaw niya sa kasalanan. Hello? And lastly po, permissive will. Ito pong permissive will, ito po yung mga choices natin in life, kadalasan, the result of our disobedience or hindi pagsunod po dun sa moral will. Hinahayaan po ng Diyos na mangyari po itong mga bagay na ito. Naalala ko po yung sabi po ni Nanay, hindi lahat ng mabuti galing sa Diyos. And I agree. Hindi po. Lahat ng ginagawa ng Diyos, mabuti. Kaso lang, may mga nakikita tayong in the surface, mabuti to galing to sa Diyos. Pinangunahan na natin yung Diyos, ay galing to sa Kanya kasi mabuti. Pero hindi natin nakikita on the surface, looks good. Okay? Looks good. Kaya malalaman natin, kapatid, because of this will, malalaman natin, ano bang karakter ng Lord? Magbibigay ba siya ng bagay na mukhang mabuti pero malalayo ka sa Kanya? Hello? Para ito yung mga panahon na para pagka-immediate, hindi makontak si nanay, walang pastora sa paligid or mga leaders na pwede natin pagtanong, immediate response. Alam natin, teka, hindi ito galing sa Lord. We can decide already if it is the will of God or it is not. Halimbawa, meron ka isang bagay na gagawin at nakikita mo, okay ito pero mawawalan ako ng time sa Lord pagka ginawa ko to. Alam mo na kaagad yung sagot, no? Alam mo na kaagad yung sagot.
hindi to para sa Lord. Kasi hindi niya ako ilalayo. Kung para sa Kanya to, dapat hindi ako malalayo sa Kanya. And that is true. Kasi nung nang ibang bansa po ako, no, ang panalangin ko lang, Lord, pagka binigay mo to sa akin, tong sahod na gusto ko, kalooban mo. Lo and behold, binigay nga nung kumpanya, sabi ng Lord, umalis daw ako. So alis ako. Punta ako doon, knowing na it is His will. Kaso lang pagdating ko doon, wala palang church. Mga panahon na yun, wala pang katulad ngayon, may Zoom, may online. Pero alam naman natin kahit Zoom online, ang hirap. No? Pagka hindi ka focus, malalayo ka talaga. Pag tumunog si Shopee, no, wala na. Kumatok si Shopee, wala na. Binubuksan mo na. Habang nagpipreach si pastor, nagbubukas ng di ba? Mahirap. So, hanggang sa dumating yung time na ang buti nun nung nakikita kasi maganda yung sahod. Ang buti nun, on the surface. Pero galing ba talaga sa Diyos yun? No? Hanggang sa napapansin ko, nag-i-enjoy na ako nang hindi nag-church. Hanggang sa nag-i-enjoy na ako hindi nag-church. Is that good thing from God? No? Hello? Pero pinermit niya po yun mangyari para po may matutunan po tayo. It is in His permissive will that on our choices, gagawa po siya ng way kung talagang pinili niya po tayo para ibalik po tayo at para matuto po tayo dun sa sitwasyon na yun. Hello? Akala ko okay na maganda na no? Hanggang sa, ayun nga, nadisgrasya si Kuya Ron, hanggang sa time na kailangan ko nang umuwi, at doon ko nakita na, teka, parang ang layo ko na sa Lord. Kailangan ko pang madisgrasya, kailangan ko pa ng consequences para makita ko na hindi pala yun ang tunay na kaligayahan, hindi pala yung taas ng sahod ang magpapasaya sa'yo. Kasi totoo, hindi naman ako masaya dun No? Kahit na kukuha ko yung sahod na gusto ko, hindi naman ako masaya dun Okay? So from that permissive will, na nangyayari po sa bawat isa po sa atin, may ituturo po sa atin ng Diyos. Either sa'yo, o magiging testimony mo sa iba. At lahat po ng ito para po mag-glorify po ang ating pong Diyos. Lahat po ng mga ginawa po ng mga kapatid ni Joseph, okay? Lahat po yon pinayagan po ng Diyos na mangyari para po sa Kanya pong sovereign will. Bagamat ayaw niya pong pagtangka ang patayin itong hindi po nasulat, no? Hindi po nasulat. Kung sakaling minahal nila si Joseph, kung sakali lang, again, hindi nasulat, don't quote me on this. Kung sakali lang na hindi minahal ng mga kapatid si Joseph, o kaya hindi tinapon sa bangin, o kaya si Joseph naman ay nag-disobey sa moral will ng Diyos, pinatulan niya yung asawa ni Potiphar, no? Sa tingin nyo, hindi maliligtas yung bayan ng Diyos? Liligtas pa din. Kasi plano niya yun. Kaso lang, hindi yun yung nangyari. Erase ko, hindi yun yung nangyari. Ang sinasabi ko lang, kahit na sino po sa atin, kung may plano po ang Diyos, hindi po natin kayang baguhin yun, kung yun po yung plano niya. Pinapayagan niya lang yung mga ginagawa nating action through His permissive will, kaya po niya nagagawa, kaya po natin yun, yung mga ginagawa po natin, ay pinayagan po ng Diyos para pa rin po sa Kanya pong sovereign plan. Okay? So, sa haba po ng mga sinabi ko, sa haba po ng mga sinabi ko, ano po ang pinakatumanim sa inyo pong mga puso? Yung fear? Yung will ng Diyos? No? Guys, lagi niyong tatandaan, tayong lahat, no? Ano man ang mangyari sa life natin, it's only by the grace and will of God tayo kumapit. No? Magtiwala yung mga pangako ng Diyos sa atin, yung mga gusto ng Lord na gawin natin, pagkatiwalaan natin yun. Sabi po, sa conclusion, trust in God's sovereign will. Okay? Trust in God's sovereign will. Don't be afraid. Remember His promises. God is at work. Pag dumadaan tayo sa mga pagsubok, pag dumadaan tayo sa mga kahirapan, sa mga things na hindi nag-fit according to our plan, tandaan natin, may plano ang Diyos. He is sovereign. Okay? Obey
God's moral will. Guys, maging sensitive tayo sa pagkilos ng Holy Spirit. Okay? Yung Holy Spirit po ay sinend para sa atin ng Diyos para maging helper, para po maging maging comforter, teacher. Okay? Para po sa journey natin sa pagiging Christian, okay? Ito po yung benefit na meron tayong mga believers na wala ang mga unbelievers is the Holy Spirit na nagpapaalala sa atin na mali yan, tama yan. May guidance po tayo. Nang sa ganon, okay, hindi tayo mawawala sa kung ano yung plano ng Lord sa atin. Yes, most of the time, nadidisobey po natin yung moral will po ng Diyos. Most of the time. Pero ano po nangyayari? Di ba? Nagkakaroon tayo ng humility to ask for repentance. Bakit po natin nagagawa yun? Dahil magaling ka? Dahil nilikha kang humble? No? No? Hindi. Simply because of the Holy Spirit. Tandaan natin, di tayo nilikhang perfect. Okay? I mean, kinreate tayo as perfect, but because of the sinful nature, no? Because of the sin of Adam and Eve, we fall into sin. Kaya naging mga imperfect person po tayo na nakakomit po ng pagkakamali. But God is good. Because of His sovereign plan, binigay niya po yung Holy Spirit kasi alam niyang hindi natin kaya. Kaya may Holy Spirit. Ang kailangan lang po maging sensitive po tayo sa pagkilos po ng banal na Espiritu. Okay? So, when we do something, when we work on something, lahat ng ginagawa natin, ang tuon natin, Lord, ano bang gusto mong gawin? And the Holy Spirit will speak through His Word, no? Huwag tayo maghintay na, nagsasalita. Wala pang bulong. Si bulong, no? Walang bulong, sabi ni nanay. Walang bumubulong, no? Dahil matagal ka, Lord, I will decide na. Parang gano'n, no? Decision ko na to. Nakalimutan natin magbasa ng Word of God. At tandaan po natin, ang Word of God po ay lagi po dapat binabasa. Okay? Para po may Hindi po ito yung parang, ano kayang desisyon ko? Tsaka ka maghahanap sa Bible, tapos gaganunin mo yung Bible mo, tapos gaganunin yung daliri mo. Kung saan tumapat, yun yung parang ginagawa mong no? So, hindi po ganun, no? Hindi rin po ito katulad ni AI na, AI, what shall I do according to the word? Ganun, no? Kasi, sabi nga po, si AI nagkakamali pa rin kasi kumukuha lang siya ng mga data from other sources, no? Okay? So, be careful pa rin po. At always obey God's moral will. And lastly po, ay permissive will. We should know that God's permit things to happen. No? Hinahayaan po ng Diyos na mangyari ang mga bagay according to our will. But, masakit. Masakit. Huwag na nating isipin na gagawin ko to kahit ayaw ng Diyos kasi kung para ako sa Kanya, papayagan niya to at mangyayari pa rin yung plano niya. Nakalimutan mo yung consequences doon sa work na ginagawa natin. There's always consequences. Remember, God is just. No? Hindi niya po hahayaan na hindi madisiplina yung mga mahal niya kahit mali na. Sino po sa inyo dito ang may anak pag may ginawang mali, sinusuportahan pa? Diba? Diba? Ang mabuting magulang, huwag na mabugbog na. Bugbog sa sermon. Yan, pwede yan. Bugbog sa sermon. Hindi kasi totoo eh. Kasi mahal natin sila. Kahit na alam natin na wala naman siguro magulang na masaya na nasasaktan yung anak. Pero dahil alam natin na mahal natin sila, didisiplinahin natin sila. Pag may mga consequences sila, minsan kahit ako sa mga anak ko, pag may mga bagay sila na ayaw talaga nila, sinasabihan ko, huwag mo tong gawin. Mapapahama ka dyan, madisgrasya ka dyan, or kung ano man. Kasi pinipilit pa rin nila. O sige, bala ka. Matuto ka dun sa pagkakamali mo. And true enough, sila mismo nagsasabi na, nga dad. Lately lang, yung anak ko, nahack yung ginagawa niya. Sinabihan ko na siya dati na, anak, huwag ka nang magbili-bili ng mga ganyan. Kasi, pagka nahack ka, iyak. Dahil ganun siya sabi sa kanya yun eh. Pagka nahack, iyak.
Kaso lang kasi syempre dumadating yung birthday ng anak, may mga gusto, 'di ba? We reward them sa kanila pong mga nagiging tagumpay. Kaso lang yung gusto talaga nila, papasaya sila at gusto rin naman natin sila binibigay natin, no? Binibigay natin. Pero sinabi ko na sa kanya kung may iba siyang paglalaanan, kung pwede iba na lang. Hindi, daddy, dito ako masaya. Sabi ko, sige, basta pagka nahak ka, ano yan? Kasi marami na kaming nababalitaan na nahak, nagkakaproblema, yung mga pinsan niya nahak. Ayun. Lo and behold, ito lang, kahapon lang, nahak nga siya. Iyak siya. Kasi nawala lahat nung pinaghirapan niya dun sa larong nilalaro niya. Then sinabi niya sa akin, daddy, hinto na ako maglaro nito. Sabi, hindi na, meron ka pang isang game, yan naman ang bilihan natin ng may Minecraft pa daw siya eh. Hindi na, daddy, wag na natin bilihan. So natuto siya dun sa pagkakamali niya. Kaso lang, masakit. Masakit lang. At alam kong naniniwala ko lahat tayo, naka-experience ng ganito. At yung iba po sa atin, marahil, still living from that sin. And you ask God, Lord, please, kung didisiplinahin mo na, ngayon na. Kasi habang tumatagal, baka mas masakit eh. Diba? Parang ngayon na. Parang ganun. Alam ko you ask for repentance, humility. No? Hindi ko po alam yung kalalagayan po ng bawat isa po sa atin ngayon. Maging kayo, hindi nyo rin alam yung kalalagayan ni Kuya Ron. Pero ang Lord alam niya po yung kalalagayan ng bawat isa po sa atin. And if this topic po, maging yung story po ni Joseph, is an example for you. Kung gusto nyo po magkaroon ng guilt experience, yung consequences po ng mga ginawang mali ng kanya pong mga kapatid, o yung, hindi ko pong pinapangako na kung yung pagsunod po natin, nakatulad po ni ginawa ni Joseph, ay magre-result na magiging maganda yung buhay natin, o baka maging assistant ka rin ni Farao. No? Hindi ko po pinapangako yun sa inyo. Pero po ang isa pong, kasi nakikita lang po natin, dun po sa pagsunod ni Joseph, naging maganda yung katatayuan niya financially. No? I'm not promising you gold, riches. Ayoko pong i-sugarcoat yung topic ngayon. Pero one thing na sure tayo, no, sa pagiging pagsunod natin sa kagustuhan po ng Diyos is yung reward po of the salvation na binigay niya na po sa atin. At yung reward pa na ibibigay niya po, na inihanda niya na po sa langit para sa atin. We may suffer things here on earth na hindi po natin gusto. Pero pagdating po natin sa langit, may hinanda na po ang Diyos na reward para po sa atin. Nasulat po yun sa kanya pong mga salita. At yun po yung mahalaga. No? Hindi po lahat po ng bagay dito sa lupa iiwan po natin eh. Iiwan po natin yung lahat. Pero pagkatiwalaan po natin ang Diyos sa kanya pong kalooban, dahil yung kanya pong kalooban, yun po yung pinakamabuti. Amen? Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat po sa inyo sa umaga pong ito, Panginoon. Patuloy po kaming sumunod sa inyo pong kalooban lamang, Ama, at sa mga bagay, Panginoon, na kami po'y hindi nagiging kalugod-lugod sa inyong harapan. Patawarin niyo po kami, Panginoon Lord God. At kayo po ang patuloy na mangusap sa aming pong buhay at sumunod sa inyo pong mga pinag-uutos, Lord. Salamat po sa inyo pong mga salita, sa inyo pong pinakamataas na papurit pagsamba sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen.